Nagsisimula po tayo ng isang panibagong series at ito pong series na to ay Living in the End Times. Living in the End Times. Ako po nung bata ako, ang nasa utak ko, okay? Pinaka-favorite ko kasi lumaki ho kaming Christian. Okay? Christian school ako nag-aral, nagsa-Sunday school kami, tapos pag may Bible study, mag-a-attend yung pamilya namin. So, isa sa mga pinaka-paborito kong topic is yung end times. Bakit? Bakit ko paborito yon? Gustong-gusto ko yung pagkinikwento, yung mga hindi naniwala kay God. Naku, tatanggalan sila ng kuko. Tapos tatanggalan sila ng daliri. Puputulan sila ng kamay hanggang sa mamamatay na sila. Ganyan. Tapos, yun ang ginagamit kong pang-share ng gospel nung bata ako. Pag maglalaro kami ng langit, lupa, impyerno, bago ka tumungtong sa langit o sa lupa, sa impyerno, diba? Magsasabi muna ako, gusto nyo ba sa langit kayo mapunta? Oo, bakit? Ganyan mga kalaro ko. Kasi dapat inaccept nyo si Jesus as Lord and Savior. Kasi kapag hindi, pag naabutan kayo ng 666, pag naabutan kayo ng devil, ganyan, lahat tinatakot ko talaga, anong gagawin namin? Yung mga kalaro ko rin naman, di ko alam kung bakit. Parang kala mo, takot na takot din sila. Tapos doon kami nakakapag-pray, tapos maglalaro na ulit kami. Eventually, nung tumanda po ako, mas na-realize ko, iba palang level kapag naiintindihan mo na. Ibang level po pag naiintindihan mong ang ganda-ganda ng mundo, ang dami mong gustong ma-achieve, ang dami mong gustong bilhin, pero sa dulo nitong lahat, iiwan mo yan dito. At kahit magpatayo ka ng malaking-malaking bahay, magpatayo ka ng malaking-malaking farm, kung ano mang gusto mong gawin, at the end of the world, iwan lahat yan dito. Wala pa hong namatay na nagbitbit ng mga ari-arian nila. Yung sa Egypt po, yung mga Pharaoh, sinasama yung ari-arian, minsan pati tao sinasama. Pero pag nilibing ho sila, ano nangyayari sa kanila? Nasa libingan lang. Ending na yon para sa kanila. Ngayon, meron tayong pag-uusapan, ito nga po yung end times. Marami pong dahilan, marami pong pinapakita sa Biblia, mga prophecies, na nagsasabi, nagbibigay sa atin ng clue kung paano magtatapos ang mundo. Ang Bible po meron siyang mga kulang-kulang mga 27% na predictive prophecies. Ibig sabihin mga hindi pa nangyayari na mangyayari pa lamang. Pero marami rin po dito, kung sakaling magbasa kayo ng Old Testament, may mga propesiya doon na sa New Testament naging totoo na. Nangyari na. Na-prophesy po, nasabi po ng mga propeta na papanganak po ang tagapagligtas sa Bethlehem. At saan ho pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Parang hindi niyo po alam. Baka nagulat po kayo. Di ba? Pero bakit mahalagang pag-aralan natin ang mga prophecies? Unang-una po, kapag ho pinag-aralan nyo ang scripture, lahat ng pwede nyong basahin sa scripture, ang nakikita po natin, it validates who God is. Pinapakita at pinapatunayan po sa atin kung sino ang Diyos. Sino tayo at sino ang Diyos. Marami po sa atin, hindi man natin sinasabing tayo ang Diyos, nabubuhay tayo na parang akala mo Diyos tayo. Di ba? Tayo nasusunod, trip natin nasusunod, ganito trip ko, ganito. Ano ka, Diyos? Di ba? Yun po yun eh. Pag nagbasa tayo ng Biblia, ang nakikita natin, si God ang boss. Call ni God, di ba? Pag sinabi ni God, yun ang mangyayari. It validates the reliability of the Bible. Kaya po dapat inaaral natin ang mga Biblia natin. Kinakausap ko rin po yung mga magulang na nandyan sa baby's room. Ano bang tawag sa baby's room? Dyan sa second floor, yung mga magulang pong nakaupo dyan. Oo, habang bata pa po yung inyong mga anak, turuan nyo na rin ho silang magbasa ng Bible. Kasi dito po nila matututunan kung gaano ka-faithful ang Panginoon. Okay? Ang Biblia po, pinapakita sa atin, faithful si God. Kaya pwede tayong maglagay ng ating faith sa Kanya. Pwede tayong umasa sa Kanya at magtiwala sa Kanya. And it will prepare us for eternity. Sabi po ni God sa Isaiah chapter 44 verses 6 to 7, I am the first and I am the last,
there is no God besides me. Wala na akong ibang katapat. Ako ang Alpha, ako ang Omega. That's the last letter of their alphabet. Ako ang una, ako ang huli. Wala nang ibang katulad ko. Who is like me? Let him proclaim and declare it. Yes, let him recount it to me in order. Anong sinasabi dito ni God? Noong panahon ni Isaiah na sinusulat niya ito, maraming tao na ang naniniwala na may iba pang Diyos. At gumagawa sila ng kanya-kanyang mga Diyos. Bato, kahoy, halaman, kung ano man yan. At iwo-worship nila yung mga Diyos-Diyosa na yon. Sinasabi ng Panginoon, no? Sige, sinong itatapat nyo sa akin? Let him proclaim and declare it. Let him recount it to me in order. From the time I established the ancient nation, let them declare to them the things that are coming and the events that are going to take place. Hinahamon ng Panginoon. Kung naniniwala kang yang mga yan ay tunay na Diyos, tanungin mo sila kung alam nilang mangyayari simula noon hanggang sa future. Pa-specify mo sa kanila. Hindi nga makapagsalita yung mga Diyos-Diyosan eh. Di ba? Alam mo, tatanungin mo sa bato, hindi siya sasagot. So ito po, sinasabi ni Lord, ako lang kasi ang Diyos. At dahil siya lang po talaga ang Diyos, pagdating sa end times, kailangan kilalanin natin siya. Okay? Ang title po ng ating mensahe, Know God Through Israel and Prophecy. Bibigyan ko po kayo ng kaunting tip. Kapag tayo ay nag-aaral ng end times, hindi katulad nung bata ako. Pag nag-aaral tayo ng end times, hindi tayo naghahanap ng panakot. Pag nag-aaral tayo ng end times, hindi tayo naghahanap ng pangpelikulang effect. Di ba? Pag nag-aaral tayo ng end times, ang kinikilala natin ay ang Diyos, ang Panginoon. We have to know God through Israel and the prophecies that are surrounding Israel. Ang tanong ko po, bakit mahalaga ang Israel? Ito po ang bansa ng Israel, napakaliit. Parang ano lang po ito, Region 3, siguro. No? Mas malaki pa po yung buong Luzon kaysa sa buong Israel. Okay? Pero bakit ganun siya kahalaga? Ang Israel po, pag tiningnan ninyo, ito po ay timetable ng Panginoon. Nakikita natin ang takbo ng panahon kapag sinilip ninyo kung anong nangyayari sa Israel. No? Bakit? Espesyal po ang Israel sa Panginoon. Bakit? Siya ang pumili sa kanila. Pinili niya mismo na sila ang magiging nation ni God. Kaya Pilipinas, huwag kayong magtampo. Di ba? Maki-join na lang tayo. To bless them and for them to be a blessing. Gusto ng Panginoong gamitin ang bansang Israel para ipakita sa atin at isalamin. Alam niyo namang salamin, di ba? Isasalamin sa atin yung ng bansang Israel, yung pagmamahal at kadakilaan ng ating Panginoon. Bakit? Ang Israel po walang ginawang maganda para piliin sila ni God. Ang Israel po hindi malakas na bansa noon. In fact, hindi nga sila bansa eh. They're just a group of people. Isipin ninyo, hindi nga ho sa kanila itong lupang ito eh. Ibinigay lamang ni God ito sa kanila. So, paanong sila ang naging bida? Ba? Papatunayan sa atin ng Panginoon na kaya niyang i-deliver yung kanyang mga pangako. Kaya niyang ibigay yung kanyang mga ipinangako sa Scripture. Kaya niyang magligtas ng tao, ng sanlibutan. Kaya po niyang gawin to lahat. At para maniwala kayo, tignan ninyo kung anong nangyayari sa Israel. Nasa sentro po ng ating usapan ang bansang Israel. Pero ang pinaka-importanting makuha nyo ngayong hapon o gabing ito, si God ang focus. Bakit? If you know God through Israel and prophecy, when God says something, He will do it. Hindi katulad ng sinabi ng anak ninyo, mamaya magtitiklop ako ng damit. Di ba? Kinabukasan, hindi pa rin nakatiklop.
Pero ibahin mo si God. When God says something, He will do it. When God says something, it will happen. Mangyayari. Ibang level. Pag sinabi ni God sa scripture niya, asahan yung mangyayari yun. When God says something, it will surely come to pass. Matutupad yan. So tingnan po natin, ano-ano mga punto natin ngayong hapong ito o gabi. God's grace, God's faithfulness, at God's sovereignty. Nakikita po ninyo, ang focus natin ay sa Diyos. Bagamat titignan natin ang Israel, titignan natin ang nangyayari sa kanila, ang ating pong mga isip at puso dapat nakatutok kay Lord. Kasi siya ang bida dito. Ang makikita natin ang grace ng Panginoon. Paano ba nabuo ang Israel bilang isang bansa? Balikan natin po ang Genesis. Sabi po sa Genesis 12, okay? Si God ito nagsasalita, ang kausap niya ay si Abram, na eventually po papalitan yung pangalan at magiging Abraham. Okay, sabi po ni God, "Go forth from your country and from your relatives, from your father's house, to the land which I will show you." Si Abraham po ay hindi taga-Israel. Si Abraham po ay taga-land of Ur, na sasakop po yan ng Babylon eventually. Okay? Taga doon po si Abraham. Tinanggal siya doon. And then pinangako sa kanya, "I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. You shall be a blessing. I will bless those who believe you. And the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed." Pag ho kayo pinangakuan ni God ng ganito, susunod po ba kayo? Kunyari, tagasan po kayo, sir? Taga-Taytay. Isang araw po narinig niyo si Lord. Ano pong pangalan ninyo? Ay, anong pangalan mo? Hindi, ano pong pangalan? Carlito. Isang araw narinig niyo po, Carlito, iwan mo ang Taytay at pumunta ka sa Mahayhay, Laguna. Gagawin kitang sikat. Papalakihin ko ang iyong bahay. Pero kalimutan mo ang lahat ng nandyan sa Taytay. Iwan mo, talikuran mo silang lahat. Magpunta ka ng Mahayhay, mag-isa mo. Susunod ka ba? Natawa siya. Di ba? Kasi kung normal na tao tayo, ang sasabihin natin kay God, now na ba? Ako lang ba? Hindi pa pwede si ano? Di ba? Makikipagnegosasyon ka pa eh. Ito si Abraham, walang negosasyon. Nung narinig niya ang salita ng Panginoon, sumunod siya kaagad. Walang tanong-tanong. Kaya yung asawa niya wala ring nasabat. Biglang nag-impake si Abraham, si Mister. Walang nagawa yung asawa. Ay, aalis siya. O sige, alis daw kami. Ganun, walang nagawa, saan ka pupunta? Walang ganun. Bakit? Kasi naniwala siya sa pangako. Nakita niyo yung mga pangako? Gagawin niyang great nation si Abraham. He will bless him. Ang name niya magiging sikat. Halos lahat po ng tao talagang sinusundan nila si Abraham. Diba? Father Abraham, alam niyo kanta? Father Abraham has many children has Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's just praise the Lord. Right hand, left. Father Abraham, father natin siyang lahat. You shall be a blessing. Ito pinakamaganda. I will bless those who bless you. Lahat ng kakampi sa'yo, ibe-bless ko. Lahat ng mga aaway sa'yo, susumpain ko. And then sa lahat ng pamilya ng buong mundo, mabe-bless dahil sa'yo. Hindi po alam ni Abraham kung paano ito mangyayari. Wala ho siyang anak. Nagkaanak na ho lahat ng mga kabats niya, wala pa rin siyang anak. Nagtataka na nga po siya kung paano siya magiging nation, mag-asawa lang silang dalawa. Kaya nga ho sinama niya yung pamangkin niya eh. Nung umalis siya, sinama po niya si Lot. Lot, sumama ka. Parang kunyari may anak kami. Hindi, joke lang. Sinama niya yun. Pagsama niya, wala pa rin siyang anak. Hindi pa rin sila nagbuntis. Pero finulfill ni God ang pangako niya kay Abraham. Ngayon, dumami sila. Alam niyo na yung kwento. Si Joseph, dinaanan natin.
dumami sila. Anong sinabi ni Lord? Sa Deuteronomy po, sabi ni Lord, the Lord did not set His love on you nor choose you because you were more in number than any of the peoples. Hindi kayo pinili dahil marami kayo. Hindi po dahil 12 tribes sila, napili sila. Anong dahilan? You were the fewest of all peoples. Napakaliit nung grupo nila. Kahit 12 tribes of Israel yan, napakaliit kung kukumpara mo sa iba. But because the Lord loved you, ang dahilan ng pagpipili sa kanila ay pagmamahal ni Lord. Ito po ay grace. Wala silang ginawa to deserve it, pero ibinigay. Naka-experience na ba kayo ng grace? Naka-experience na kayo ng grace? Hindi mo deserve pero binigay sa'yo? Katulad halimbawa ng, sino may mga asawa dito? Taas kamay na may asawa. Okay, yung mga may asawa, tignan po yung asawa ninyo kung kasama ninyo. Tignan po ninyo, grace ba? O curse? Hindi, joke. Grace yan. Hindi mo deserve yan, pero binigay sa'yo. Di ba? Grace. And kept the oath which He swore to your forefathers. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng mga pangako niya para sa kanila. Sila lang ba ang tanong natin? Sila lang ba ang may karapatang magsaya? Sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him, in love He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Hindi man tayo mga Israelita, pero dahil ang faith natin na kay Jesus Christ, naampun tayo kasama nila. Ngayon kapatid na natin sila. Di ba? Kaya lahat ng tao po nabe-bless dahil kay Abraham at dahil sa Israel. Why? Because it is through Israel that the Savior of the world will come. At sino ho yun? Si Jesus Christ. At dahil doon, lahat tayo may access sa kaligtasan, sa salvation. Okay? Malinaw po tayo. Ngayon, pakikilala ko kayo sa isang prize. Ang tawag po sa prize na ito ay Nobel Peace Prize. Okay? Sa lahat po ng nanalong Nobel Prize, 216 of 965. So mga 22% po yun. 216 are Jews. Mga Israelita. Galing sa lahi ni Abraham. Biruin ninyo, ganun sila kagaling. 22% ng lahat ng Nobel Peace Prize winners galing sa kanila. Gano'n sila kagaling? Tingnan po ninyo mga pamilyar na bagay na to. Ang USB po ay inimbento ng Israeli company, M-Systems. Ang pacemaker, kung may sakit kayo sa puso at kailangan nyo ng pacemaker, Jewish-American pong nag-imbento niyan. Ang Google, sino dito nakabasa dahil sa Google? Di ba? Laking tulong ng Google sa atin. Mga Hudyo rin po ang gumawa niyan, mga Jews. Polio vaccine. Baka kaya ho tayo hindi na nagkaka-polio kasi may polio vaccine na gawa po ng isang Hudyo. In fact, kaya nga hindi tayo naliligaw dahil sa Waze. Alam nyo bang ang gumawa ng Waze ay mga veterans ng Israel Intelligence Unit? Ang dami ho nilang nagawa na nagkakaroon ng benepisyo lahat ng tao sa buong mundo. Ibang klase po. Tingnan po ninyong Israel, meron po silang Iron Dome. Kung sa palabas may Iron Man, sa Israel may Iron Dome. Anong ibig sabihin nun? Meron po silang dome kung saan pag pinadala nyo sila ng missile, ng rocket, itong Iron Dome na po ito, magpapasabog ito ng missile, sasalubungin niya yung mga missiles na pupunta sa Israel. Parang ganito. Ito po, totoong nangyari to Biruin ninyo, may ganyan silang sistema. Napakaganda, napakagaling, napaka-amazing ng Israel. So ano sabi ni Lord?
Sabi ni Lord kay Abraham, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to possess it. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito. Tandaan, ang lahi ni Abraham ay hindi taga-Israel. Nung wala pa sila sa Israel, hindi pa Israel ang tawag doon. Ang tawag doon ay Kanaan. At sa Kanaan po, nakatira ang mga iba-ibang tribo. Hivites, Hittites, Jebusites, mga ganyan. Pero sabi ni Lord, ibibigay sa kanila yung lupa. Tingnan natin, paano kaya tinupad ni Lord? Genesis 15:13-14. Sinabihan muna ni God si Abraham na kayo ay magiging strangers in a land that is not theirs. Mapupunta kayo sa lupang hindi sa inyo. Anong lupain yon? Egypt, where they will be enslaved and oppressed 400 years. Pagkatapos, i-judge ni Lord yung bansang yon at makakalabas sila with many possessions. Yung pong mga Israelites, dumami ng dumami sa Egypt hanggang sa nagkaroon po ng Moses, di ba? Ng plagues. Eventually, naka-exit po sila ng Egypt. At lumabas sila ng Egypt, mayaman sila. Alam niyo kung bakit sila mayaman? Kasi nung nagpaalam sila sa mga boss nila, pwede po ba naming dalhin to? Pawa po kayo sa amin. Sa sobrang heartbroken ng mga Egyptians, pumayag lang sila ng pumayag. So bit-bit ng mga Israelita yung kayamanan ng Egypt. Biruin mo, tinupad yung pangako in Genesis 15. Nasa Exodus yung katuparan. Ang bilis magtupad ng pangako ni Lord. Oh. Genesis 15:15-16. As for you, you shall go to your fathers in peace. You will be buried at a good old age. Then, in the 4th generation, babalik kayo dito sa lupaing ito. For the iniquity of the Amorite is not yet complete. Ito po, napakahalaga. Makinig kayong mabuti. Kasi maraming tao galit sa Israel. Bakit sila galit sa Israel? Kasi abusado. Bakit sila nang atake ng mga ibang bansa? Bakit sila nanakop? Hindi naman kanila tong lupang to. Una sa lahat, hindi sila nanakop. Sumunod sila kay Lord. Sabi ni Lord, inyo na to. Kunin nyo to at itaboy nyo yung mga taong nandito. Bakit sila itataboy? Katulad for example ng Amorite. Sabi dito, the iniquity of the Amorite is not yet complete. Ibig sabihin, pinapahaba ng Panginoon yung kanyang pasensya. Binibigyan niya ng chance itong mga bansang ito na umiwas na sa kasalanan. Pero hindi sila tumigil. Kaya eventually, pinasok na sila ng mga Israelita nung panahon ni Joshua. Di ba? At isa-isang nagbagsakan yung mga lugar na yon. God's grace. Even to the enemies. Mga kalaban po yan, ha? Bakit sila gustong patalsikin ni Lord? Pag binasa niyo po ang Leviticus 18, o di kaya naman ay Deuteronomy 18, makikita niyo kung anong ginagawa ng mga bansang ito. Adultery, child sacrifice. Yung kanila pong mga anak, dinadaan nila sa apoy. Bakit? Para i-worship yung kanilang Diyos-Diyosang sila lang ang gumawa. Isipin po ninyo kung gaano kagalit si Lord sa kanila. Kung ako rin si Lord, tapos gagawin mo yun, ako nag-bless sa'yo ng anak, bakit mo lilitsunin dyan? Para saan? Sa Diyos na ba to? Di patay ka talaga sa akin. Parang ganon. Homosexuality, sex with animals. Ayan, ginagawa nila, sex with animals. Witchcraft, sorcery, medium, spiritism, speaking to the dead. Lahat po yan, mababasa nyo doon. Kaya sila tinatanggalan ng lupa. At yung lupain nila, ibinibigay sa mga Israelita. Yan po ang dahilan. So pag tinanong kayo ng mga tao, bakit ka kampi sa Israel? Nangunguha lang naman sila ng lupa. Ang sagot po, hindi sila nangunguha ng lupa. Kanila ang lupa. Sino nagbigay sa kanila? Si God. Si God ang nagbigay. Ang sama naman pala ni God. Bakit binibigay niya yung lupa? May nakatira na doon. Kapatid, di mo naiintindihan. Yung nakatira doon ay masama. At kung maglalagi sila doon, magtatagal sila doon, anong mangyayari? Sasama lang lahat ng tao.
Gagayahin lang itong lahat na to, gagayahin lang ng lahat ng tao sa mundo. Yun ang iniiwasan ni Lord. Para huyang kunyari meron kayong cancer sa kamay, kumakalat yung cancer. Sasabihin po ng doktor, "Sir, may cancer po kayo dito, kailangan natin pong putulin to." O di kaya diabetes, pag may diabetes po kayo, di ba pag nagkasugat, mahirap na gumaling. Minsan po umaabot sa puntong i-amputate or puputulin. Pag pinutol, hindi masama. Pag pinutol, ibig sabihin, tanggalin po natin yung nakakasama sa inyo. Naintindihan nyo? So, kung ang tinatanong sa inyo ng mga tao, bakit naman ganun ang God nyo? Tinatanggal tong mga taong to. Bakit? Trip nilang gawin to eh. Hindi nga yun. Masama nga itong mga to. Itong mga ginagawa nila hindi tama. So, tatanggalin sila ni Lord. Yun po ang dahilan natin. Okay? Malinaw tayo mga kapatid? Ngayon, pagpatuloy natin, anong binigay sa kanila? Sabi ni Lord, sa Genesis 15:18, "To your descendants, I have given this land from the river of Egypt as far as the great river, the river Euphrates." Ito po yon. Kung titignan po ninyo itong mapang ito, simula dito kung saan merong River Nile, sa bandang Ehipto, hanggang dito po sa Euphrates River, north. Ganyang kalaki po ang promised land. Yan po ang buong land na binibigay sa kanila. Ano ang Israel ngayon? Ito po ang Israel ngayon. Simula dito sa Elat, hanggang dito po sa Golan Heights, actually marami pa silang kalaban dyan kasi nandyan ang Lebanon, Syria, nag-aagawan-agawan pa sila ng lupa dyan. Napakaliit po ng kanilang lupa. Sabi po dito, the trip from the far north to the southern tip, magagawa mo in 9 hours. 9 hours. Gaano po katagal para malibot niyong buong Pilipinas? Nakalibot na po ba kayo sa buong Pilipinas? Nakarating ka na ba? Alam niyo ba yung katang yun? Naku, ang tanda ko na. Ito po, wala pang isang araw, tapos mo na yung Israel tour mo. Actually, galing dito sa kaliwa, papuntang kanan, 90 minutes lang. Napakaliit. Hindi yan yung pangako sa kanila. So, God's grace is seen in Israel. Bakit? Dahil kahit ang liit-liit nila, parang ang halaga nila, sobra-sobra. Lahat ng buong mundo nag-aaway-away para sa kanila. At lahat ng kapitbahay nila, galit sa kanila. Alam nyo ba yon? Lahat po ng mga bansa dito sa Middle East, dating kagalit ng Israel. Kung pwede nilang bombahin yung Israel, bobombahin nila, sabay-sabay. Pero iba ang grace ni God. Makikita natin yan kasi kalakip ng grace ang faithfulness ng Panginoon. Makikita rin natin through Israel that Israel will be scattered but they will be regathered. Ito po magpapakita sa atin ang faithfulness ng ating Panginoon. Paano? Sa Deuteronomy po, sinabi ni God, "When you become the father of children and children's children and have remained long in the land," nakatira na po kayo sa Israel, "and act corruptly." Bigla kayong nabuhay ng merong mga pagkakamali. You make an idol. Ibig sabihin, ako lang ang Diyos ninyo. Pero pag gumawa kayo ng Diyos-Diyosan, yan yon, in the form of anything, and do that which is evil in the sight of the Lord your God. Basta gumawa kayo ng masama. Sinabi ko sa inyo anong tama, anong mali. Pag pinili niyong gumawa ng masama at ginalit niyo ako, ano sabi ni Lord? Bibigyan niya sila ng parusa. Ano yung parusa? "I call heaven and earth to witness against you today. You will surely perish quickly from the land where you are going over the Jordan to possess it. You shall not live long on it, but will be utterly destroyed. The Lord will scatter you among the peoples." Ikakalat kayo ni Lord. Ilalayo kayo ni Lord. Dahil pasaway kayo, mawawala sa inyo yung blessing. You will be left few in number among the nations where the Lord drives you. So, nagkatotoo ba yan? Si Ezekiel po, gumawa rin ng propesiya.
many, many years after. Ang purpose ni Lord, so that they will know that I am the Lord. Para malaman ninyong ako ang Diyos, ikakalat ko kayo among the nations and spread you among the countries. Tatanggalan ko kayo ng bahay. Papalayasin kayo sa lupain ninyo. Para malaman ninyo, ako ang Diyos. Hindi kayo. But I will spare a few of them. Nakita niyo yung grace ni God? Nakita niyo yung faithfulness ni God? Nagtitira pa rin siya ng kaunti. Di ba? Para meron pa rin makakapagsabi, ibang klase si Lord. Ibang level si Lord. Totoo po yan. Sino na dito na disiplina ni Lord? Konti lang tayo na disiplina ni Lord. Yung iba po, wala pa? Ay, sige, pag-pray ko po ngayon. Joke lang. Yung mga nadisiplina po ni Lord, tingnan po ninyo, sabi sa Hebrews 12, My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Pag pinalo ka ni Lord, wag mong sabihin, hindi ako naaapektuhan dyan. Wag ganon. Nor faint when you are reproved by Him. Wag ka rin naman pong, Lord, ang sakit naman ito, ayoko nang mabuhay. Wag daw din ganon. Those whom the Lord loves, He disciplines. Mga magulang po, taas kamay, magulang. Ibig sabihin may anak kayo. Mga magulang po, namalo na po ba kayo ng anak? Okay. Meron po bang magulang na hindi pa namamalo ng anak kahit kailan? Siguro fetus pa po yung anak nyo. Oo. Kasi darating yung panahon, papaluin nyo po talaga sila. Bakit? Kasi ang pagpalo ng magulang sa anak, senyales ng pagmamahal. Bakit senyales ng pagmamahal yun? At least yung parents mo may paki sa'yo. Yung mga hindi pinapalo ng magulang kahit pasaway, wala silang paki sa'yo. Di ba? So, at least pag pinapalo ka, I love you too, mommy. I love you too, mommy. Ganyan. Mahal kayo, kaya tayo dinidisiplina kasi mahal tayo. Ganon din si Lord. Pag may ginawa tayong mali, magagalit si Lord. Bakit? Ayaw niya tayong magkamali. Ayaw niya tayong magkasala. Ang problema po sa atin, kapag pinalo ni Lord, napakasama mo, ayoko nang magsimba. Anak, kaya ka nga kita pinapalo eh. Palpaluin mo ako, tapos gusto mo ako magsimba. Pinapalo kita kasi mali yung ginagawa mo. Ganun ba? Di ba? Marirealize mo kaya ka pala pinaparusahan. Kasi tinatama ka. Yun eh. Those whom the Lord loves, He disciplines. At ang Israel, dinisiplina ni Lord. Alam nyo bang ang ganda-ganda sana ng plano sa Israel? Pero naging kakarampot lang sila. In fact, for 2,500 years, borado ang Israel. Walang bansang Israel. Biruin mo, umabot sila sa puntong yon. He scourges every son whom He receives. So, paano dinisiplina ng Panginoon ng Israel? Tingnan nyo ang timeline. Kanina nag-umpisa tayo sa 2000 BC. Naglakad si Abraham papunta sa Promised Land. Kailan sila nakapasok? Nung patay na si Abraham. Patay na si Abraham, patay na po si Isaac, patay na po si Jacob, patay na rin po si Moses. That's 1240 BC. Si Joshua po ang nakapasok. And then in 1040 BC, nagkaroon na po ng mga sarili nilang mga hari ang Israel. Haring Saul, Haring David, Haring Solomon. Nung 930 BC po, ano nangyari? Nagkaaway yung dalawang kingdom. So yung buong Israel po, na bansang Israel, naging dalawa. Ano yun? Yung Northern Kingdom, tsaka yung Southern Kingdom. Northern Kingdom, yun po ang Israel. Yung Southern Kingdom, ang tawag po doon ay Judah. Judah, okay. Nung 722 BC po, yung Northern Kingdom natalo ng Assyria. Lahat ng Israelitang nasa Northern Kingdom, scattered. Tumakbo palayo. Nawala ng Israelita sa Northern Kingdom. Nung 586 BC naman, yung Southern Kingdom naman, tinalo ng Babylon. So sila rin po ay kinuha. Lahat ng mga Israelita sa Judah,
dinala papuntang Babylon at sa Babylon sila nanirahan. Kaya po sila Daniel, nasa Babylon. Si Ezekiel po, nasa Babylon. Lahat po sila nasa Babylon. And many years after, 70 AD, yung templo po sa Jerusalem, winasak ng mga Romano. Sinira ng Romans. At noong 135 AD, ito po pinakamahalaga, pag po kayo kinakausap ng mga tao at sinasabi sa inyong, pro-Israel ka ba? O pro-Palestine ka? Dapat maging pro-Palestine ka. Kasi sila ang original na may-ari niyan. Pakita niyo ho ito. 135 AD, desisyon ng mga Romano na palitan ang pangalan ng Israel kasi bad trip sila sa Israel. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga natitirang Hudyo noong mga panahon na yon, rebel against Rome. So sa sobrang banas na po ng mga emperor ng Rome, pinalitan nila yung pangalan ng Judea. Ginawa nilang Palestina. At tinanggal po nila sa mapa ang Israel. Pero yung lupa ng Palestina ay Israel. Diba? Iba't iba po ang mga powers na humawak sa Israel. Babylonian, Medo-Persian, Greek, Roman, may mga Muslim pa nga pumasok eh. May Ottoman pa nga pumasok eh. May British Empire pa nga pumasok eh. Maraming beses po, sinubukang burahin ang Israel sa mapa. Isa pong beses na pinakatanyag, nangyari po noong 1941 to 1945, kung saan po ang isang German Reich, diba? Si Hitler, na ayaw sa mga Hudyo, ano pong ginawa? Minasakar ang mga Hudyo. From 1941 to 1945, milyon-milyong Hudyo po ang namatay. At yung pagpatay sa kanila, hindi lang basta-basta pinatay. Yung pagpatay sa kanila, kinuha sila kung saan sila nakatira, tapos dinala po sila sa mga gas chambers. Gas chambers, hinubaran po sila ng damit, pinapasok po sila sa gas chamber. Doon po sa gas chamber, ang na-inhale nila ay gas, namatay ho sila doon. Milyong Jews ang namatay nung Holocaust. Pero dahil sa paghihirap nila, noong 1948, UN recognized this should be the state of Israel. Alam niyo ba kung bakit mahalaga yan para sa ating mga Pilipino? Dahil ang botong nagpapanalo para maging Israel ang Israel ay galing sa boto ng Pilipinas. Alam niyo ba yon? Tinawagan ho si Manuel Rojas, ang ating presidente. At ibinigay ni Manuel Rojas ang kanyang boto. At sinabi niya, bigyan natin ng pagkakataon ng Israel. Dahil sa desisyon at botong yon, naibalik ang Israel. Kaya ho kayo, pwede kayong pumunta ng Israel nang walang visa. Saya nyo, no? Wag ho kayo mag-TNT, please. Marami ho silang sandata. Wag ho nating sirain ang ating relasyon sa kanila. Okay? 1967, nakuha po ng Israel ang Jerusalem. Pero pagkatapos noon, maraming bansa ayaw kay Israel. Wag niyong ibigay kay Israel yan. Para yan kay Palestine o Palestine. Ang sa isip nila, ito ang original na may-ari. Sino ba ang Palestine? Ito po yung mga Arabo. Mga Arabong tumira sa Israel nung lumayas yung mga Israelita. O, pag-iisipin nyo, sino nanguha ng lupa? Di ba? 2017 po, President Donald Trump declared Jerusalem the capital of Israel. Ang capital po ng Israel ngayon ay Tel Aviv. Okay? Meron tayong mga Israelita dito. Joke lang. Ang capital po ng Israel ay Tel Aviv, pero sabi ni Donald Trump, ire-recognize ko Jerusalem ang capital ng Israel. Kaya inilipat po yung US Embassy doon sa Jerusalem. Iruin nyo yun? Nagkakatotoo yung mga propesiya.
nagkakatotoo yung mga sinabi ni Lord kasi si Lord faithful. Faithful ba si Lord sa buhay ninyo? May mga pangako ba si Lord na pinangahawakan ninyo sa buhay ninyo? May mga natupad na bang pangako si Lord sa buhay ninyo? So deserve ba ni Lord ang ating worship? Deserve ba ni Lord ang ating palakpak? Deserve ba ni Lord ang ating loyalty? He does. We praise God because He delivers. Binibigay ng Panginoon kung ano ang pinangako niya, ibibigay niya. Ano pong nangyari? Pakita natin to. Ezekiel 36. Sabi po ni Lord, I will vindicate the holiness of my great name. Isipin po ninyo ito Hindi kinakampihan ng Diyos ang Israel dahil ang galing ng Israel. Hindi po pinagtatanggol ng Diyos ang Israel dahil ang gwagwapo at ang gaganda ng mga Israelita. Although totoo po, kasi pag nagpupunta kami sa Holy Land, para pong kulang ako ng paligo. Yung pong mga pulubi nila doon, para po silang mga artista. Parang ako po yung manglilimos sa kanila. Ibang level po, talagang very favored. Iba talaga sila. Pero hindi dahil pogi sila, maganda sila, hindi dahil masarap yung pagkain nila, hindi yun ang dahilan. Ang dahilan po, pinoprotektahan ng Panginoon yung kanyang pangalan. Dahil ang Diyos natin, faithful, at dapat, kung siya ay tunay na faithful, lahat ng sinabi niya, matupad. Kaya kahit anong gawin ng mundo laban sa Israel, hindi nila madurog ang Israel. Bakit? Hindi dahil magaling ang Israel, kundi dahil faithful si God. Faithful. The nations will know that I am the Lord, declares the Lord God. Kaya ginagawa ni God ito para mapatunayan, siya ang Diyos. Hindi natin pinapatunayan si ganito ay mali, ang religion na to ay mali, si ganito ay mali. Hindi yun ang punto. Ang punto dito, sino bang Diyos? Ano bang kayang gawin ng Diyos? Yun ang dapat natututunan. I will take you from the nations, kasi nagkalat po ang mga Israelita. Kaya po may sinasabi tayong homecoming ng Jews. In fact po, meron kayong mga kilalang artista ngayon na Hudyo talaga. Pero nanirahan sila sa iba't ibang bansa. And one day they will all return to Israel. I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you into your own land. Pangako niya yan. Tapos anong sinabi niya? The desolate land. Ibig sabihin, tuyot na tuyot. Walang silbi. Wala nang maganda. Wala nang okay. The desolate land will be cultivated instead of being a desolation in the sight of everyone who passes by. This desolate land has become like the Garden of Eden. Isipin ninyo, tuyot na tong lupang to. Walang nanirahan, napabayaan, tuyot na tuyot. Pero bigla daw pong nagmukhang Garden of Eden. And the waste, desolate, and ruined cities are fortified and inhabited. May naninirahan na ngayon doon at natutuwa sila dahil nasa kanila po yung kanilang mga pangangailangan. Nagpunta po kami ng Holy Land. Galing kami ng Egypt. Nagtitrip kami dyan, nakabus kami. No? So, hindi po ito aeroplano, bus po ito. Nagbubus kami. Tinitingnan ko yung mga bahay. Lahat po ng bahay sa Egypt, parang hindi tapos. Di ba? Tapos parang ang lungkot-lungkot po. Parang kung nagka-Counter-Strike kayo, sa Counter-Strike po, yung mga kulay, beige na mga lupa. Di ba? Yung parang ganun yung itsura, parang walang taong mabubuhay dito. Pero may mga tao po. Pero pag tawid namin ng Israel, parang bigla kaming nasa heaven. Ang lamig, ang ganda ng mga puno. Nakikita mo, may farming. May farming sa disyerto, may farming. Ang Middle East po, disyerto yun eh. Pero sila, may farming sila. Ibang level talaga. Pag ang lupa mo, pangako ng Panginoon, bongga ka. Di ba? Ano nangyari po? Tingnan ninyo.
The nations that are left round about you will know that I, the Lord, have rebuilt the ruined places and planted that which was desolate. I, the Lord, have spoken and will do it. Did you know that Israel is a very productive supplier of agricultural products? Hindi lamang po sa kanilang sariling bansa, nag-e-export sila sa Europa. Hindi lang po sa Europa, kahit dito po sa Pilipinas. Biruin mo, nakikinabang tayo sa mga pananim nila at may pananim sila sa disyerto. Paano nangyari yun? Tayo nga ho, nasa Pilipinas, umuulan dito, buwan-buwan. Hindi tayo makapamuhay ng halaman sa kusina natin. Sila ho, kaya nila mag-produce ng mga prutas at gulay kahit disyerto yon. Kasi ang favor ng Panginoon naandun. Diba? Ngayon, puntahan natin yung huling punto. Ang huling punto natin, pag tiningnan mo ang Israel at ang mga propesya about it, you get to see God's sovereignty. Soberanya ng Panginoon. Ibig sabihin, walang ibang in control kung hindi ang Diyos natin. Kahit anong mangyari, kahit sinong manalong presidente, kahit magiba ang ganito, ang ganyan, kahit magpalit ng hari at reyna, kahit anong mangyari, sovereign si God, in control si God, bossing pa rin si God. Yun po ang ibig sabihin ng God's sovereignty. Tingnan natin kung ano pong definition ni Pastor Peter. Sabi niya, sovereignty of God is our great comfort. Bakit ito nakaka-comfort para sa atin? Nothing happens to God's people without His knowledge and His permission. Kung ano man po nangyari sa buhay ninyo, lahat ito ay may pahintulot ng Panginoon. Kahit po yung mga naging paghihirap ninyo, may pahintulot ng Panginoon. My life is an open book. Diba? Ako po ay namolestya nung bata. Ako po ay ilang beses pong nagtangkang kunin ang aking buhay. Marami pong nangyari sa aking buhay, paghiwalay ng mga magulang ko. Pero lahat yon in control si God. Lahat yon present si God, hindi siya absent. Kahit ho naghihirap tayo, kahit ho may problema tayo, kahit ho may pangamba, kahit ho may fear tayo, si Lord ay Lord pa rin. At the end of the day, susunod ang lahat sa utos ni God. So ang kakapitan ninyo si Lord. Huwag kayong kakapit sa patalim kapag bitin na bitin na. Huwag kayong kakapit sa crush ninyo nang mahigpit masyado. Crush lang yan. Malilimutan mo rin yan. Di ba? Huwag kayong kakapit sa mga kung ano-anong inaasahan ninyong promises ng mga tao lang. Doon kayo sa promises na ang nagbibigay si God. Because in God's sovereignty, He allows things to happen to us only for our good. May pinahihintulutan si Lord mangyari sa atin for our good. Bakit? Kung ako ngayon, sa lahat ng nangyari sa buhay ko, alam ko ngayon kung paano makitungo sa mga taong galing sa broken family or galing sa depression, di ba? O yung mga taong naabuso, kaya kong makipag-usap sa kanila. May dahilan si Lord kung bakit nangyayari yan sa'yo. Kung willing kang ibigay kay Lord yung storya mo, sabi mo, Lord, ito yung nangyari sa akin. Ito po siya, ilalagay ko sa kamay nyo. Do what you do best with this life. Gawin mo, Lord. Gamitin mo po, Lord. That's God's sovereignty. He is always for our good. He sees all, He knows all, and has all power to accomplish His purpose. I think God deserves the highest praise. Ngayon, puntahan po natin ang Ezekiel 38 para makita ninyo ang tunay na gera. The word of the Lord came to me saying, Son of man, set your face toward Gog. Okay? Gog. Ito pong Gog ay title. Parang king
or label, Gog of the land of Magog. Ito pong land of Magog, lupa na to, bansa. The prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against him and say, Thus says the Lord God, Behold, I am against you, O Gog, prince of Rosh, Meshech, and Tubal. Ibig sabihin, merong kalaban, no? Anong sinabi ni Lord sa kanila? I will turn you about and put hooks into your jaws, and I will bring you out, and all your army horses and horsemen, all of them splendidly attired, a great company. Ibig sabihin, kahit ang dami ninyo, sa army ninyo, tatalunin ko kayo. Persia, Ethiopia, put with them, all of them with shield and helmet, Gomer with all its troops, Bet Togarma from the remote parts of the north. Pag po binabasa nyo ang Ezekiel, titignan ninyo yung mga lugar na binabanggit, kasi yun po ay magbibigay sa inyo ng clue kung anong nangyayari. Sinabi po dito, from the remote part of the north. So kung itong Israel, sa mga mapa po ninyo, tingnan ninyo anong nasa norte, nasa taas ng Israel. Makikita nyo po kung anong mga bansa. Then ano pong mangyayari? Sabi po sa Ezekiel 39, inulit, I am against you, Gog, prince of Rosh, Meshech, and Tubal. I will send fire. Susunugin, no? I will send fire upon Magog and those who inhabit the coastlands in safety, and they will know that I am the Lord. Paulit-ulit. Si Lord kapag gumalaw, hindi lang trip-trip. Si Lord pag gumalaw, ang gusto niya that people will know that He is Lord. Pinapatunayan ni God, ako ang Diyos. Malalaman din ng bansang yan, ako ang Diyos. Yun ang sinasabi niya. Ano-ano po bang mga bansa ito? Ready na ba kayo? Alam nyo ba, ang Pilipinas ay hindi kasali dito. Ito po ang mga bansa. Ang Gog po ay title, Tsar or King or Leader. Ang Magog po, ito po ay nasa north of the Black Sea. So tingnan nyo yung mga mapa ninyo. Rosh, maraming dalubhasa pong nagsasabi ang Rosh ay Russia. Ang Meshech ay Moscow. Ang Tubal ay Turkey. Ano pa yung mga bansang nabanggit? Persia. Ang Persia po ay nabubuhay pa rin ngayon. Pero nagpalit lamang po sila ng pangalan. Ano ho ang pangalan ng Persia ngayon? Iran. Noong 1935, pinalitan po ang pangalan ng Persia at ginawang Iran. Pag sinabi naman sa Biblia, Ethiopia or Put, ito po ay Libya, nasa bandang Africa. Gomer, some sources suggest Gomer is Turkey. And then Bet Togarma, ganun din po, Turkey, Central Asia, or parts of Eurasia. Bakit po natin ito pinag-uusapan? Sa usapin ng Israel, napakahalaga po na alam nyo ito. Bakit? Sa ngayon po, may nagkakampihan. Naglaro ba kayo nung bata kayo ng kampihan? Diba? Pag gusto mo ng manalo sa isang game, gusto mo kumampi dun sa malakas. Alam niyo po ba kung sinong nagkakampihan ngayon? Tingnan po ninyo. Ilan pong mga news items na nagsasabi, ang Iran na dating Persia at ang Russia, Rosh, ay meron pong alliance. Nagiging isa sila. Bakit? Nagiging united sila pagdating sa armies. Nagiging united sila pagdating sa mga supply ng mga high-tech drones. Friends sila. At friends sila, common enemy nila ay Israel. So mangyayari po one day itong eksenang ito. Kikita ninyo ang galiit na Israel? Kita nyo po, halos hindi na nga ho nyo makita di ba? Pero itong malalaking bansa sa paligid nila, pagkakaisahan sila at susugurin sila. Lahat yan. Magtataka po kayo, sinong hindi kasali? Tingnan nyo maigi. Sinong hindi kasali? Itong mga nasa Saudi. Di ba? Ito po ay, dito po nyo makikita ang Iraq. Ito po ang Egypt.
Bakit hindi sila kasali? Dahil pinofesay po ni Isaiah. Basahin natin ha. In that day, Israel will be the third party with Egypt and Assyria, Iraq, a blessing in the midst of the earth. Magkakaisa sila. Whom the Lord of hosts has blessed, saying, Blessed is Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. Kaya sila po ay may agreement. Ang unang bansa po na pumasok sa isang treaty para magkipagkampihan sa Israel, hulaan nyo kung ano. Ito po ay bansang Egypt. Pumirma sila at naging kakampi sila ng Israel. Lahat ho ng katabing bansa ng Israel, galit sa Israel. Pero Egypt po, pumirma ng treaty kasama Israel. Jordan po, kaya hindi sila sinasakop ng Israel yung Jordan. Alam niyo kung bakit? Ang lupain ng Jordan ay binigay sa mga anak ni Lot. Sino po mga anak ni Lot? Si Moab at saka po si Ammon. So yung Moabites at Ammonites, sila yung naninirahan doon sa lugar na ngayon ang tawag natin ay Jordan. Ang Egypt po may sariling kaharian. Kita nyo, iniingatan ni Lord. Grabe si Lord. Hindi naman sa kanya yung Egypt. Di ba? Hindi naman Egypt yung pinili niya o Assyria. Assyria nga, kalaban nga yan eh. Pero ibang klase kapag kumampi sa'yo si Lord, walang makakapigil sa'yo. Ang tanong sa atin, hindi naman ako government official. Wala naman ako magagawa kung maggera sila. Well, gawin yung mas maliit. Sa gera po ninyo sa sariling buhay, kakampi niyo po ba si Lord? Sa mga challenges na hinaharap natin sa buhay, ang unang takbuhan ba natin si Lord? Diba? Kapag meron kayong kulang sa inyo, na hindi niyo makuha, nahahanap niyo po ba yung kasapatan ng buhay kay Lord? Dapat kay Lord tayo dumikit. Hindi tayo didikit lang kay Israel. Wala nga tayo dun eh. Pero ang tunay na kakampi natin, yung kakampi ng Israel. At sino yon? Si Lord. Kay Lord ka ba? Tanungin niyo po yung katabi ninyo. Kay Lord ka ba? O yung iba natawa. Tingnan niyo po, nagkakaisa sila. Bakit? To capture, spoil, and to seize plunder. Alam niyo ba kung bakit? Recently po, na-discover, sa Israel, meron pong supply ng oil na kayang-kaya pong masustain ang isang bansa. Pag may oil ka, may kapangyarihan ka. So lahat po sila ngayon galit doon sa Israel. Bakit? Kasi kapag nahati-hati natin ang Israel, hati-hati din tayo sa kayamanan. Pero iba si Lord. Pag sinabi ni Lord na kay Israel ito, kay Israel ito. Diba? People who are gathered from the nations who live at the center of the world. Tapos anong mangyayari? Magagalit si Lord sa kanila. My fury will mount up in my anger. I will rain on him hailstones, fire, and brimstone. Magnify myself, sanctify myself, make myself known. They will know that I am the Lord. Paparusahan niya itong mga kalaban na ito para makilala nila kung sinong binabangga nila. Ang binabangga nila hindi ang bansang Israel. Ang binabangga nila, si Lord. Si Lord. So, anong mangyayari? Sabi po ni Lord, Behold, it is coming and it shall be done. That is the day of which I have spoken. Ano yung araw na yon? Yung araw kung saan aayawan na niya po na binababoy ang pangalan niya. Aayawan na po na tinatanggihan siya ng mga bansa. Sa araw na yon, lahat ng bansa, kikilalanin siya bilang Diyos. Ganun ang mangyayari. Ano pong parusa? Sa Zechariah po, sinabi po sa atin, In that day, the Lord will defend the inhabitants of Jerusalem. Biruin mo, pagtatanggol ni Lord, yung mga taong naninirahan
sa Jerusalem. In that day, I will set about to destroy all the nations. Lahat ng kumalaban sa Israel o Jerusalem, si Lord ang kalaban. I will pour out the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace, supplication, so that they will look on me whom they have pierced. Ano ibig sabihin nito? Sino nagsasalita dito? Sino po bang pumako kay Jesus Christ? Di ba? Yung mga Israelitang nandun, mga Pharisees, sila ho ang nagturo, sila ho ang nagsabi, crucify, mga mamamayan, crucify, pinako ng mga Romano, crucify. Pinrophesy po sa Zechariah that one day, these people will look to God, whom they have pierced, and they will mourn. Darating yung araw na magsisisi sila, darating yung araw na tatawag sila, Lord, nagkamali kami. And when they do that, the Lord will defend them. And the Lord will show His might towards everyone, hindi lang po sa Israel. Now, this will be the plague. Ano daw yung plague? Their flesh will rot. Mabubulok yung kanilang mga laman kahit sila'y nakatayo pa lamang. Their eyes will rot in their sockets. Hindi pa man natatanggal, mabubulok na. Their tongue will rot in their mouth. Hindi pa tinatanggal, nabubulok na. Anong ibig sabihin nun? Hindi natin alam. Hindi natin alam, pero for sure, when this happens, people will know the Lord will be the only one, and His name the only one. At darating ang panahon, matatapos ang mundo with all those descriptions. And we want not to be there. Di ba? Ayaw nating mangyari yun sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. So anong mangyayari po? Basahin nun natin sinabi ni Pedro. The day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. Since all these things are to be destroyed, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness? Ibig sabihin, lahat yaman din lamang na lahat na ito ay masisira at gugunaw at talagang sisirain ng galit ng Panginoon. Anong dapat nating gawin ngayon habang tayo ay nabubuhay? Be in holy conduct, mabuhay tayo ng banal, and godliness na naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Yan lamang po ang paraan. Pero itong pinakamaganda, bago ho sabihin ni Lord ni Peter, no, itong napaka-intense na description na to, binigay na niya yung susi. Ano yung susi, mga kapatid? 2 Peter 3 verse 9. Basahin ho natin sabay-sabay. The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Gusto ng Diyos na iligtas ang lahat, kung posible lamang. Pero bakit hindi magawa? Dahil kung hindi tayo magre-repent, kung hindi natin aariin yung ating mga pagkakamali, wala tayong claim sa salvation. We need to be able to say, Lord, I'm sorry for all these things that I've done. Lord, I'm sorry, palagi akong tumatakbo palayo sa iyo. And then what? You have to believe in what Jesus did. Na dahil sa ginawa ni Jesus, bayad ang kasalanan natin, tubos ang kasalanan natin, at malaya tayo. Ang tanong, yung iba po sa atin, pinalaya na kayo ni Jesus, ulit-ulit pa rin kayo sa kasalanan. Ulit-ulit pa rin tayo sa kasalanan. It's about time we step up and say, hindi na yun ang master ko. Hindi na ito ang gusto ko. Ang gusto ko, yung gusto na ni God. You need to make that decision, ladies and gentlemen. If you don't want to face the end like this, kailangan po ninyong ilagay yung inyong faith sa Panginoon.
at na mabuhay tayo in accordance to what God wants. This is the only thing that I will leave you as we talk about living in the end times. Your life should be in the hands of the Savior Jesus Christ. Are you willing to give your life to Him? Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kinikilala ka namin at iniaangat namin ang iyong pangalan sa hapon o gabing ito. Acknowledging, Lord, that you are faithful, that you are good, that you are kind, that you are powerful. Panginoon, sa lahat na amin pong mga natutunan sa aming pinag-usapan, hangad po namin, hindi lamang ang kaligtasan ng bansang pinili mo, ang bansang Israel, kundi pati kami, Lord. Hindi man kami mga Israelita, pero binigyan mo kami ng karapatan to take part in this wonderful benefit if we only put our faith in Jesus Christ. So Lord, here we are. We want to come to your presence today. At sa mga tao po na hindi pa nakasuko kay Lord, hindi nyo pa po nasuko ang inyong buhay kay Lord, take this opportunity right now. I want to pray for you. Can you raise your hand? I want to pray for you. You don't have to look around. When you raise your hand, ang sinasabi mo, gusto ko si Lord na ang boss ko. Gusto ko si Lord na ang hari ng buhay ko. Gusto ko si Lord na ang pag-asa ko. Gusto ko si Lord na ang kaligtasan ko. Ilalagay ko ang faith ko sa Kanya. Ilalagay ko ang pananampalataya ko sa Kanya. Lord, you see these people whose hands are raised. I pray that you encounter them strongly today, that they will be brought to repentance. They will ask for forgiveness, and then they will embrace that Jesus Christ died on the cross for them, paid for the penalty of their sins, at sila po ay malayang malaya dahil tinubos mo sila. Para sa ating lahat po, maibababa nyo na ho yung inyong mga kamay. Sa ating lahat po, sa pagharap natin sa end times, binibigyan tayo ng Panginoon ng misyon na kung ikaw ay Kristiyano na, mangusap ka sa iba para ang ibang taong kilala mo, ilagay rin yung pananampalataya nila kay Kristo. Mabuhay ka na naaayon sa Word ni God. Tigilan mo na yung kasalanan mo, bitiwan mo na yung mali, tumakbo ka sa pangalan niya. In Him there is comfort, there is peace, there is strength, and there is love. Lord, we commit our lives to you. And we ask, Lord, that you allow for us to look forward to the day of your return. And as we await, that we will glorify you sa kung paano kami mamuhay. This is our humble prayer. In Jesus' name, amen and amen. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at ngayon po ay kasama po natin si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Hello po, Pastor Paul. Hello. Kamusta po? Okay naman. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Paul, sa inyo pong mensahe about sa brand new series po natin tungkol sa end time. So, ready na po ba kayong sagutin ang aming mga katanungan? Ready na. Okay, para po sa ating first question, tuwing napag-uusapan po ang end times, ano po ba ang kahalagahan po kung bakit kailangan pa po nating malaman yung tungkol po sa Israel at sa kanila pong bansa, yung mga nangyayari po sa bansa nila ngayon. Ano po ba ito para sa atin? Kaya kailangan nating makita yung Israel is because Israel is at the center of everything that's happening and that's going to happen. Ang pinapakita nito, si Lord kasi ang gumawa ng covenant with Israel. So, lahat ng mangyayari sa Israel will prove yung mga pangako,
yung mga nabanggit sa Biblia patungkol dun sa relasyon na yun ng ating Panginoon. And many times when we look at Israel, we don't only see Israel as a nation, we should also see Israel as an example of our own lives. Tayo rin by grace tayo hinugot from nothing. Di ba? Tayo rin, matigas ang ulo. We keep on failing the Lord kahit na ilang beses na siyang nagpatawad. And tayo rin, merong purpose kung bakit niya tayo tuluyang nire-redeem at nire-redeem. Pinipilit niya tayong tanggalin from the darkness, di ba? So, in the same manner that God treated Israel, yun ay picture ng kung paano rin niya tayo minamahal. So, we should appreciate what's happening in Israel and we should think about our own lives and our own relationship with God when we do so. Maraming salamat po. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, kapag pinag-uusapan po yung end times, nandyan po yung mga signs like sakuna, gera, kaguluhan, pagbagsak po ng moralidad, delubyo at iba pa. Ngayon naman po, paano po natin may iwasang mangamba o matakot sa lahat ng mga pangyayaring ito? Sabi sa Biblia, fear not, for I am with you, declares the Lord. Hindi naman natin maiiwasan itong mga negative things na to. Sabi ni Jesus, in this world, you will have troubles, but take heart, I have overcome. So yung panalo natin, hindi dahil magiging safe tayo or na mananalo tayo kung sakaling sumugod tayo sa gera. Hindi doon Yung panalo natin is kung ano yung ginawa ni Jesus at kung ano yung gagawin niya when He returns. Our victory and our confidence should always be attached to Christ, not to our circumstance. Para po sa ating huling katanungan, paano po naipapakita ng Diyos ang sovereignty niya po sa kabila po ng lahat ng mga kagaluhan or mga pangyayaring nabanggit ko po kanina sa question number 2 po? Correct. Kasi kadalasan ng mindset ng mga tao, kapag pangit ang nangyayari, walang control si God or baka absent si God. Hindi po totoo yun. Ang pinakamagandang blessing na kung bakit hinahayaan ni Lord mangyari ito is para makita natin how He is able to turn things around. How He is able to make something out of nothing. How He is able to make beautiful things out of the dust. Sabi nga nung kanta, di ba? Itong lahat ng ito ay paalala sa atin that the Lord is sovereign in a sense that whatever happens in our circumstance today or yesterday or tomorrow in the future, si God still sits on the throne and you can hold on to His authority. Because at the end of the day, everything will fall down and worship Him. Diba? Lahat ng tao luluhod sa Kanya one day and we look forward to that day. Maraming salamat po, Pastor Paul, sa pagsagot po sa aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, ang atin pong Intentional Discipleship Conference ay magaganap muli this coming January 23 to 25, 2025. At ang tema po natin ngayong taon ay Love and Truth Inseparable. Marami po kaming inihandang exciting plenary speakers and workshops para lamang po sa inyo. Ang ating pong main hall tickets ay sold out na, pero wag po kayong mabahala. Meron pa po kayong pagkakataon na makakuha ng overflow tickets. Visit the idc.org.ph. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.